ano ang kabuuang report tungkol dyan sa naganap na yan, Jen? Well, ano na nga po, may nagsasabi ng iba na, naku, para bagang naisahan ng Pangulong Duterte ang mga opisyalis ng Quadcom, Ang sabi naman ng iba, hindi, parang nag-isa at mukhang marami anyang inamin ng Pangulong Duterte na pwede daw gamitin kaso laban sa kanya, Kong. Dahil iba't iba yung mga nagkukomento eh. Opo. Mayroong iba't ibang mga komento. May pro, may anti, kung ano man ang kanilang pinapanigan, ay mukhang sinasabi nilang, naku, yari na, huli na ang dating Pangulong Duterte. Isa po sa mga dapat siguro matalakay at ma-discuss natin, Kong, yung binabanggit po ng isang mababatas, napunta ho kayo ng Batangas, lalo na po yung kanyang sinasabing, yun daw anya mga naging pahayag ng dating Pangulong Duterte ay parang may tuturing na extrajudicial confession. Bakit daw? Kasi sa mga pahayag daw po ng Pangulong Duterte ay una, sa kanyang pagsabing... Hindi, ano ba yung pinahayag ni Pangulong Duterte? Isa-isahin natin. Una po, yung sinabi niya ng kinukuha niya ang lahat ng full legal and moral responsibility sa naganap ng mga pagpatay, yung war on drugs sa kanyang administrasyon, Kong. Alam mo, hanggang ngayon hindi ka sila maunawaan eh. Kung ano ang ibig sabihin nung kapag sinabi niya na inaako ko po lahat ang legal and moral responsibility. Opo. Kasi pagka Pangulo ka dyan at sa iyong mga balikat ay nailagay yung pananagutan, nailagay mo sa magandang kalagayan ang lahat ng iyong mamamayan, yung pananagutan mo sa ilalim ng ating saligang batas. Opo. Yung general welfare clause dyan ay masyadong malawak. Na ang sinasabi dyan, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mga mamamayan. Bilang presidente ng bansa. Bilang Pangulo. Ngayon, kung noong panahon niya, at siya, siyempre ang Pangulo ng Pilipinas, nakita niya ang pangangailangan na kinakailangan diretsuhin niya, komprontahin niya yung problema ng droga sa ating bansa. Opo. Sapagkat bilang Pangulo, siya ay nakaka-receive ng mga impormasyon kung gaano nakalala ang problema ng droga. At kagaya ng binabanggit niya dyan, ito talaga ang gusto kong durugin, sabi niya. Opo. Sapagkat masasalaula, mapapahamak, malalagay sa alanganin ang ating mga mamamayan, lalo na yung mga kabataan na sila pa naman ang titindig na kahalili natin sa kinabukasan. Sa kanyang palagay, yun ang kanyang priority. Ngayon, hindi mo kukwestiyonin yun din. Hindi mo pwedeng tutulan yun. Opo. Tanging Pangulo lamang ang makakagawa ng isang programang sa kanyang panukat ay yun ang kailangan. Opo. Ang totoo nga po, kung maisingit ko lang, dapat, di ba, ang plano niya 6 months eh. Tatapusin niya ang problema ng droga. Sabi, nung nakalipas ang 6 months, hindi ko pala kaya. Napakalaki pala ng problema ng droga ng kasi Pilipinas. sabihin niya doon, hindi niya inalala na akala niya siguro, yung problema ay ganun lang kaliit. Tama ang po. nakita pala niya, ay yung tinatawag na tip of the iceberg. Opo. Nung makita niya, pati general pala ng mga pulis, kasangkot pala dyan. Pati pala mga politiko, nandun din dyan. Opo. Noon niya lang nakita yung bigat ng problema tungkol sa droga. Ngayon, gumawa siya ng programa na ito ang aking programa para mailigtas ko ang kapakanan ng aking mamamayan. Walang sino man ang pwedeng tumutol dun dyan eh. Ngayon, kung ano man yung success o failure ng programa na yun, nung panahon na yun ay kanyang pasimulan, lehitimong programa yun. Opo. Na sa kanyang panig, sa pagiging leader niya ng isang bansa, walang dapat na tumutol doon. Ngayon, kung halimbawa mayroong pagkukulang yon at may nagkulang na identify ninyo kung may kasalanan, meron po tayong mga batas. Okay. Yun ang sinasabi niya. Pero yung pag-assess kung ano yung success o failure ng programa na yon, ako talaga ang nananagot doon. Sapagkat ako ang nag-direct noon. Ako ang sumulat, kumbaga sa nobela, ako sumulat noon. Sapagkat ang pag-asa ko, yun ang makakapagbigay ng proteksyon sa ating mga mamamayan. Kasi ang laki nga naman ng impact ng droga. Opo. Doon, yun ang kanyang pahayag. Ngayon, sinabi niyang, I take full legal and moral responsibility. Opo. Hindi ba naintindihan yun? Napakalinaw naman yata. Tama. Ngayon, kung halimbawa may napatay,
may mga collateral damage. Talagang ganun eh. Opo. Parang halimbawa, gumawa ka ng isang programa na may kinalaman sa kamukha nung, anong tawag doon, nung sinakop ng Maote, Opo, Maote Marawi Brothers ang Marawi. Yung Marawi Siege po. Hindi ba Opo. kinakailangan niyang gawin din ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas? Opo. Meron bang napatay? Meron. Sapagkat hindi madaling gawain yun na panatilihin mo yung kapayapaan at yung soberenya ng bansa mo ay mapanatili mo. Yun ba tututulan ng isang mamamayan? Sino ang magsasabi? Sinong mag-a-assess? Halimbawa, kung failure o success. Halimbawa, tayo makakapagbigay tayo ng halimbawa rito sa programa natin. Sa dami ng mga kapitan na nakausap ko na. Kapitan ng barangay ko nga. Opo. Ngayon, siguro, dahil meron akong programa sa kabila na kung ang tawagin ay sagipin ang sagip barangay ng mamamayan in action. Opo. Halos mahigit na 600 na barangay kapitan ang nakausap ko na. Opo. Minsan napag-usapan namin yung kahabaan ng Commonwealth Avenue. Oho. Kung sabi niya, magmula dito sa Pilcoa hanggang sa dulo ng Fairview. Nung wala pa yung programa na laban sa droga, Yung war on drugs. between 30 to 35 incidents of kidnapping every day. Ang tindi. Napakabigat po niyan. Oho. Kaya lamang po kami nagkaroon ng kapayapaan nung nagkaroon po talaga ng programa laban sa droga. Hindi man po ganap na nawala, pero po yung 30 to 35, hindi na po ganoon. Manaka-naka na lang. Oho. Napakaluwag po ng dibdib namin habang ginaganap po namin ang tungkulin namin. Kaya masasabi po namin, sa aming panukat, Oo. may katwiran po talaga ang ginawa ng Pangulong Duterte. Totoo. Sana man lang, dapat tinawag din itong mga taong ito na magpapatunay. Hindi ba? Oo. Sa isang makabuluhan at pantay na pagsisiyasat para ma-assess mo yung pagtatagumpay o kabiguan ng programa, Huwag ka naman tatawag lang yung naapektuhan lang. Oho. Yung akala mo kayo na lamang ang inusig. Hindi. Paano yung mga napatay? Kagaya nung sinabi nung isang nung isang congresswoman. Tama naman ang sinabi niya. Bakit po yung mga napatay ng NPA? Hindi ba extrajudicial killing yan? Mas maraming araw yun po. Hindi pa mas marami. Ilang dekada na po ba yan? Siguro 50 taon na po nating ipinaglalaban ng ating kasarinlan, ang ating pong kapayapaan laban sa mga tao na yan. Kung ang pinag-uusapan extrajudicial killing, bakit po yung mga napatay nung mga makakaliwa na yan na lumalaban pilit sa gobyerno, itumba ang ating gobyerno? Bakit wala pong pag-uusig tungkol dyan? Oho. Nakita mo ngayon kung isa-isang nakikita na nila ano ang kakulangan, kung gaano ka-subjective yung ginagawa ng Quadcom. Nung nagsalita po parliamentary inquiry, ang totoo kong Congresswoman Drixie Cardema ng Duterte Youth, mukhang sumalungat siya sa alon. Kumbaga sa alon ko, sumalungat siya sa pagkatapos sa salita, dinumog siya ng mga miyembro at opisyalis ng Quadcom Yan, balita ko ngayon, parang tinanggal na pala siya na part ng Quadcom dahil sa kanyang pagsalungat sa mga pahayag ng mga nandoon. Baka naman hindi totoo yan, Jen. Wag mo lang Totoo ba yun? Chismis kung ano man Kung sa bagay, nangyari sa akin yun Hindi ba? Kaya na po ang saksing buhay dyan. Kumbaga, pinipigil ko lang sila. Ako'y nagbibigay ng konting karanasan ko. Mas matagal naman ako sa kanila. Opo. Kung ano yung mga nangyari nung nakaraan, para magkaroon sila ng pagkukumpara kung ano yung mabuting gawin namin. Na huwag kaming mag-away-away. Mapanatili yung kapayapaan sa aming panig. Opo. At maayos namin. Magagawa yung tungkulin namin nang hindi kami nag-aaway-away. Oho. Ang nangyari, tinanggal lahat ako sa aking mga komite. Oo nga po. Ganon din ba yung ginawa sa Ganon kanya? din daw po ata yung ginawa niya. Ito pala yun, pinakita sa television. Dahil ngayon, makikita mo, bagamat ako wala akong sama ng loob dyan, Opo. Kaya lang masasabi natin, dapat sana, bago ka naman tanggalin, malaman mo man lang, ano bang dahilan, ba't mo ko tinanggal, hindi ba? Pwede na, opo naman. Tinanggal mo ba ako dahil ba sa pinigilan ko o nag-object ako doon sa dalawang bills ka ako na tungkol sa kuryente? Oo. Na kaya ako ino-objectan sapagkat palagi ko naman sinasabi, ang gusto ko sana, mapababa natin ang kuryente sa ating bansa. Oho.
yung pagkakatanggal ko ba sa Committee na Energy, yung ba yung dahilan? Kailangan sabihin lang nila. O di, at least, although ako, naisip ko, yun nga yung dahilan. Opo. Di ba? Sana po, bilang mga honorableng tao, kung dapat ganun man lamang sana. Di ba? Lahat naman kayo, pantay-pantay kayo dyan. Paano ba nangyari Oo. sa kasaysayan ng House of Representatives na kapag ka ikaw ay nagpahayag ng kaibang pananaw, ay tatanggalin ka? Oo. Alam mo, Jen, ang House of Representatives, ito ay parliamentary. Opo. Hindi isang opinion lang yan. Magkakaibang pananaw talaga. Nagkakalaban ng opinion. Magdidebate kayo dyan. At lilitaw talaga ang tunay at malinaw na katwiran sa pamagitan ng paligsahan ng pagdidebate. Opo. Hindi nang yan. Magdidebate. Pagkasalita mo, hindi ka naman niya kayang debatihin. Oho. Isusumbong ka. Walang kontra paliwanag. Teka muna kanya, nanggugulo ka. Kayo ang nanggugulo, hindi ba? Oho. Kaya nga pati hopya rito nakuha na . Taka ngayon tatanggalin. Oho. Ngayon, tingnan natin ngayon sa karanasan, bakit nagkaganyan ang House of Representatives dyan? In particular, yung Quadcom. Ngayon, marami kang itatanong dyan. Opo, idugtong ko lang, Nelson, at doon sa punto na, balikan natin yung punto tungkol sa dating Pangulo Rodrigo Duterte, tungkol sa kanyang national policy. Ngayon po, ang naging komento nung kongresistang galing sa Batangas, sabi niya, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy being a principal by inducement. Yun daw pong ginawa ng mga pulis na yon ay parang nahikayat sila ng Pangulo kaya gumawa ng yung kill ng pagpatay daw ng mga inosenteng sibilyan. Ang sinasabi niya siguro, Jen, yung isang parte ng criminal law na merong tatlong klaseng principal Okay. Opo. Ikaw ang pumatay talaga. Ay principal by direct participation. Okay. Kasama ka talaga doon, iningganyo mo, principal by inducement. Yun pala ibig sabihin. O kaya sa ibang paraan, patago-tago pero ikaw nagbigay ng kung ano-anong insentibo. Anong reward. Principal by indispensable cooperation. So yun yung tatlo na yon. Yan, may kanya-kanyang degree ng pananagutan yon. Okay. Kaya lang, Jen, ang pinag-uusapan natin, korte, bago mo ma-establish kung anong klaseng principal siya, kung principal ng eskwela, biro lang yon. Principal suspect. Ang sinasabi natin dito, korte lamang ang magpapasya sa pamamagitan ng paghabla mo sa kanya. Di ba? Hindi po pwedeng magmamanifest ka. Magkukonclude ka. Sa akin pong palagay, Mr. Chair, may pananagutan po ang dating Pangulo sa magitan po ng teorya ng principal by inducement. O kaya by conspiracy. Hindi po ganun Wala po kayong karapatan na gumawa ng anumang klaseng opinion sapagkat ang korte lang po ang po pwedeng gumawa niyan. Kasi po pagdating sa korte, meron pong due process kagaya ng ating sinasabi. Bago po tayo makarating do sa pagbibigay po ng desisyon ng korte, yan po ay dumaan sa maraming proseso. Yung pong dalawang panig ay bibigyan ng kaukulang panahon para ipresenta ang bawat sarili. Pati ebidensya nila, pati yung pangangatwiran ng kapwa-abogado nila, lilinawin sa proseso sa harap ng korte. Dito sa Quadcom, Jen, kahit kailan, dito nakita, kaya maaaring yung sinasabi mo kanina, naisaan sila ni Pangulo Alam mo kung bakit? Bakit po? Dito lumitaw ang lahat ng takulangan tungkol sa due process. Lahat po ngayon ay nakita kung anong pamamaraan na ginawa nila. Ang Quadcom, hindi siya investigasyon sa akin Doon sa nakita kong paraan ng pagtatanong nila. Okay, opo. Hindi na investigation Ang aking description, inquisition Alam mo kung bakit? Yung inquisition kasi, ang kanyang pagkakaiba sa investigation, sa aking pagkakaalam, yung investigation presupposes a legal inquiry na kung saan merong dalawang panig na nag-uusap. Okay? Kaya nag-iimbestiga. At merong isang neutral na arbiter na nandun, maring huwes. Opo. Yung inquisition ay isang uri ng
investigasyon na walang pakialam sa karapatan, nangaharap sa kanila. Oho. Naalala mo yung Inquisition? Yes po. Oh. Na yun ay mabalasik. Totoo Walang po. ebidensyang pinag-uusapan dyan. Wala kang karapatan ipagtanggol mo yung sarili mo. Katulad nitong pagharap ni Pangulong Duterte, nasaan ang due process dyan? Liliwanagin natin isa-isa. Opo. Para siyang akusado eh. Kaya pala kung nung siya tinanong, sabi ni, may singit ko lang ulit, ano, nung tinatanong siya ng isang miyembro ng Quadcom na parang inquisition tanong niya, tatayo ako dito pagka pinagpatuloy mo yan. Yung pagkatanong mong yan, ay aalis ako dito. Kaya bigla silang binrek at nahalatangan ng Pangulong Duterte, hindi investigation, hindi po in-aid of legislation, kundi inquisition yung line of questioning sa kanya. Inquisition yun. Prosecutory ang process. Yes. Persecution pa nga kapag tinignan mo. Kasi sa tunay na korte, Jen, meron kang sariling abogado magtatanggol sa'yo. Opo. Pati yung mga ginamit nilang witnesses na kunwari ang tawag sa kanila ay resource person. Opo. Pero sa nangyari, dahil nakita ko rin talagang lahat ng kinuha nilang testigo o sa resource person, talagang may galit lahat sa dating Pangulo. Opo. Nakita mo, meron silang ginamit na affidavit nung Colonel Garma. Yes. Meron silang ginamit na affidavit ng isang Las Canas kang Opo, pinag-usapan. Lascana at saka si Matubato. Oo. Paano papayagan ng korte yun dyan? Sa tunay na korte, hindi papayagan yun. Bakit? Unang-una, kinakailangan i-present mo muna yung tao sa korte at susumpa siya na siya may gawa nun. Ayun. Bago mo affidavit magamit na yun, yun. oo. Bago mo magamit yun, laban dito sa taong inaakusa mo. Paano po kung sworn affidavit nila na panumpaan niya sa harapan ng abogado? Di ba? Hindi kasi ihaharap kasi nung kanyang abogado, pero bago niya mamarkahan na isang ebidensya yun, dadaan ka sa proseso. Ayun. Kung halimbawa nasa prosecution siya, meron ka ba kanyang affidavit na ginawa tungkol sa iyong pagpapahayag? Kasi ngayon pinapayagan na yung judicial affidavit Opo. para lang mapadali yung paglilitis. Susumpa ka ngayon. Harap ka sa korte. Nasaan ba yung Las Canas? Dumating ba yung Las Canas? Wala po. Pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang ano pangalan, Luistro? Opo. Congresswoman Luistro. Abogada siya. Pero sa totoo lang, nakalimutan niya na hindi niya pwedeng gamitin yun. Maling-mali yun eh. Iharap mo muna yun. Lumang affidavit ata yun kung parang sa Senado pag ginamit. Ipalagay na natin. Palagay na natin. Hindi ka nga korte eh. Kasi kung sa korte, yun ang tunay na pag-observe ng due process. Ayun. Para sa ganon, hindi masurpresa yung kalaban mo eh. Yung abogado ngayon, kung meron mga abogado, tingnan mo, wala kang abogado si Pangulong Duterte. Kung meron siyang abogado at tunay na korte ito, mag-u-object na kagad dun eh. Your Honor, there is no basis. Nasaan po yung Las Canas? Hindi po natin alam kung pirma po niya yan. Yan po Xerox copy po yan. I want to see the original copy or the certified true copy. Aabutin ka na sari-saring objection bago mo magamit yung affidavit na yan. Kung tunay kang abogado, hindi mo gagawin yun eh. Ngayon, walang abogado na pipigil doon sapagkat hindi binigyan ng abogado si Pangulong Duterte. Ang tanging abogado, sanabi sa kanya, your only role is to give advice as to the right of your counsel, of your client. O itatanong mo, hindi ka pwede mag-object yung abogado. hanggang saan po Right. ang aking pagganap sa tungkulin ko na pagbibigay ng kaukulang advice sa aking kliyente? Hanggang saan po? Pwede po ba akong magtanong o mag-object kung sakali pong ang tanong po ninyo ay mali? Walang Hindi ganun. pwede. Hindi pwede yan, Kong. Wala. Bali, wala. Paano ginamit mo kay Garma? Kaya nga ang gusto ko kung ako'y makakadalo ron isang araw, ang una kong i-cross-examine. Kasi alam ko, tunay na korte, cross-examination. Cross-examination, yes po. Gusto kong suriin yung affidavit ni Colonel Garma. Bago natin magamit. Bago natin magamit. Testingin muna natin kung yung pagkakagawa ng affidavit niya ay totoo. Kasi merong requirements eh. Halimbawa, extrajudicial confession yun eh. Ang isa sa mga requirements para sa isang
legitimate na extrajudicial confession kagaya ng affidavit, kailangan kanya the confession must be voluntary. Okay. Okay. Opo. O, halimbawa, nandiyan sa harap natin si Colonel Garma. Colonel Garma, nung pong gawin ninyo itong affidavit ninyo, di ba nakakulong kayo? Opo. Nakadetain po kayo eh. Sa kamera. Okay. Ito po yan. Simple lang. Paano po ninyo ako makukonvince at ang aking mga kasamahan na ginawa po ninyo ito ng buong puso? Voluntaryo. Na voluntaryo. Eh, nakakulong po kayo eh. Di ba pinipigil kayo? Nakapiit kayo eh. Oo nga. no? Wala po kayo sa kalagayan na pwede kong paniwalaan na ginawa nyo ito voluntarily. Nakakulong ka eh. Sa isang neutral ground, hindi gano'n. Kahit na po grade 1, maaari niyang isipin. Huwag na po bilang isang abogado. Nakakulong ka, di ba? Paano mo sasabihin voluntary? At sa pangalawa, it must be made with the assistance of a competent and independent counsel, preferably of the confessant's choice. So may tumulong po bang abogado? Opo. Sino nagbigay ng abogado sa'yo? Binigay po sa akin ng Secretary General. Eh, hindi yan ang tingin ng gusto mo. Yan ba Kung pinili ikaw mo? ay kukuha ng abogado, yan ba pipiliin mo? Sa totoo lang. Wala ka pa kakilalang abogado? Meron po. May pinagtitiwala? Meron po. Ba't di yun ang ginawa mo? Oo nga naman. Mga ganito lang. At marami pang iba para ma-establish mo na yung kanyang affidavit ay totoo. Ngayon, punta tayo doon sa ano. Wala kang abogado ang Pangulong Duterte. Sinadya niya sigurong ganun para lamang makita ng buong daigdig kung paano ang ginawa sa kanya. Pero paano po yung appeal? Sabi kasi nag-enter ng appearance yung tatlong abogado. Wala nga siya sa posisyon Ayun. na idepensa si Pangulong Duterte kagaya ng pagdepensa ng isang tunay na abogado sa loob harap ng korte. Sapagkat ito'y hindi korte, kagaya ng sinasabi natin, si Nelson yata ang nagsabi, nagkukunwa silang korte. Iba yun eh. Iba yung korte sa nagkukunwang korte. Walang due process eh. O ano pa yung isang requirement ng due process yan? Kung pinag-uusapan ay criminal law. Meron kang karapatan, i-confront mo yung nag-a-accuse sa'yo. Paano niya i-confront yung Las Cañas? Sabihin mo nga sa akin. Paano niya i-confront yung nag-appear doon sa Zoom? Aserto ata ang pangalan. Opo, yun. Kunwesto niya yung kong. Alam mo kung nandun lang ako, magkakagulo kami ron eh. Pipigilin ko lahat dun eh. Sasabihin ko lang, Mr. Chair, naintindihan po ba niyo yung due process? Paano po ginagamit ni Congressman Luis Tro ito pong affidavit na Las Cañas? Bilang isang abogado, hindi po pwede po yan. Wala pong nag-authenticate dito na iyan po ay nanggaling sa talaga kay Las Cañas. Nasaan po yung pirma niya? Ba't di po dumating dito? Ba't po nyo gagamitin yan? Laban sa kanya. Wala siyang pagkakataon na i-confront si Las Cañas. Ano pong nangyari rito? Ang nangyari po, anong tawag doon sa korteng yun? May tawag kayo sa korteng gano'n eh. Kangaroo court. Kangaroo court po nangyari. Kaya ang tawag po dito, inquisition. Inquisition. Nako. Isang pagdinig, isang pag-iimbestiga na walang puwang ang pagbibigay ng atensyon sa karapatan ng haharap sa'yo. Wala nga lahat ito eh. Ayun. Kaya pala nung questionin ng dating Pangulo, yung asyerto, sabi ni nasaan po yung asyerto? Bakit po hindi humarap yan? Eh sabi nung ni Chairman Barbers, nagtatago po sa akin. Kami nga po hindi rin namin alam kung saan naroon eh. Pero pinapayagan po ng committee ito ang kanyang testimonya sa pamamagitan po ng Zoom. Yun daw po may mga nasa ilalim daw po ng rules ng Quadcom na yun pala talaga pinapayagan po ng komite, Kong. Pinayagan ng komite dahil hindi ka korte. Pero sa tunay na korte, na yan lamang ang merong competence na mangalaga ng due process. Hindi ba payagan ng korte yung ganun eh? So kung itong naging pagdinig na ito sa napakahaba eh. 12 araw na. Pero walang due process, pero may transcript ito kong eh. Yung bang transcript ay magagamit na batayan? Hindi ba garbage in, garbage out? Ganun ba yun? Saan ngayon? Ngayon, lilitaw sa tingin lahat ng kung sino man ang nakatingin doon sa prosesong nangyari. Anong klaseng pagdinig ito?
paano mo makukuha yung karapatan ng isang inuusig ay mapangalagaan? Ilang kayong magtatanong at ang inyong mga kinuhang mga testigo na tinatanong ay puro merong axe to grind against the president. Oho, tama. Bakit naman hindi kayo kumuha ng witness na maaaring makatulong niya sa pagtatanggol sa kanyang sarili? Unang-una, Oo. dahil ito ay kampanya laban sa droga, the war on drugs. Opo. Ba't hindi nyo pinatawag lahat naging chief of police nung kanyang panahon? Oo, Ayan, sila oo. nagpatupad ng Sapagkat sila ang nagpatupad, sila yung nasa battlefront. Sino-sino yung naging chief of police nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Oho. Bakit hindi nyo sila tinawag dito? Sapagkat silang unang-unang makapagpapaliwanag kung paano isinagawa. Oo. Oho. Eh, yun Di po, ba? yun po ang punto nung... Hindi, bakit hindi ngayon na, hindi maiisip ng tao ngayon yan? Oho. Bakit hindi nyo tinawag ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Ayan, oho. Sino ba ang abogado ng gobyerno? That time, opo. Hindi, kung sino man ang solicitor, palagay ko si Minardo Guevara, Opo, si Atty. Guevara. Oho. Bakit hindi po nyo imbitahan na ngayon siya pa rin ang Solicitor General? Sapagkat ang abogado po ng gobyerno ay ang Solicitor General. Dati sa DOJ Secretary, ngayon naging Solgen. Tama po kayo. Oo. Sa panahon niya, Si ano, hindi, yung nagkasakit. Ano? dapat tinawag din yung DOJ Secretary nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Vitaliano Aguirre. Kung sino man lahat ang naging DOJ at naging Solicitor General, sapagkat sila man ay makapagpapaliwanag tungkol sa mga tinatanong ninyo. Oho. Bakit po ang tinawag ninyo ay yung lahat ng may kinalaman sa droga? Oho. Na lahat yan ay galit sa Pangulong Duterte. Napansin niyo po ba? Kaya natin pinapaliwanag po ngayon. Lahat ng witness talagang may axe to grind laban kay Ngayon, Pangulong Duterte. lahat ng witness na yon na merong axe to grind, all their statements were taken at their face value. Wala man lang, teka muna, tatanungin ko muna yung kung tunay yung sinasabi niya. Wala. Kung ano yung sinabi nila, tinanggap lahat ng Quadcom at ito ngayon ang itinatanong sa Pangulong Duterte. Bakit nyo ginagawa yun? Oho. Hindi papayagan yan ng tunay na korte. Yan po ang naging linya, di ba, Nelson, ng ni Congresswoman Drixie Cardema. Ang naging punto ho ng Quadcom, sapagkat hindi naman kayo naghahain ng motion, ipatawag natin dito eh. Ngayon ka lang kasi anya, dumalo dito, kaya hindi mo alam kung anong takbo ng naging pagdinig eh. Hindi mag-motion ka anya ng mga taong ipatatawag natin para humarap din sa Quadcom na ito. Parang ganun po ang linyada ng mga sumagot, Kong. Kailangan mag-file ka ng Motion daw po na ipatawag din yung mga kakampi sa panig ng dating Pangulong Duterte, Kong. Hindi ganun yun. Kasi ang iniimbestiga ninyo ay extrajudicial killings. Oho. Kasangkot na din doon yung pinatay ng NPA. Kasangkot na din doon yung pinatay ng Abu Sayyaf. Opo. Kasangkot na din dyan ang pinatay ng mga drug lords. Oho. Ang pinatay ng mga may kinalaman sa pagpapalaganap ng droga. Kasi kung EJK nga naman pinag-uusapan, EJK tama ka. lang. Opo. Bakit ako gagawa ng sarili kong resolusyon? Sakup na lahat dyan. Ang sinasabi lang natin, ang pinakikita lang nila, yung sa panig ng mga napatay ng mga pulis. Hindi man lang nila sinusuri dyan yung napatay naman ng mga pulis at napatay ng mga adik at kung sino-sino pa ng mga drug pushers na may kinalaman dyan. Oho. So hindi balanse. Nasaan ang katwiran? Oho. Kaya ang tawag ko dyan Inquisition. Hindi po ito... Hindi Quadcom Quackcom. Alam mo, ibig sabihin ng Quackcom? Dati po ginagamit... Yung tunay na doktor, tinatawag doktor, di ba? Yung hindi tunay na doktor, na nadudoktor-doktor ang tawag. Quack doctor po tawag ano doon. ito, the Quackcom. Yun ang talagang dyan, yun ang talagang tawag dyan. Oho. Isip-isipin mo, tatanggapin mo na lamang na totoo lahat ng witnesses against the former president? Tama ba yun? Hindi mo man lang sinuri kung totoo at walang gustong magsuri kung yung salita ni Las Cañas ay totoo, hindi. Oho. Kung totoo lahat ang salita at affidavit ni Las Cañas, bakit nung panahon ng dating senador na Justice Secretary pa siya at naging Human Rights Chairman, bakit ni isang kaso ay wala siyang naipay laban sa Pangulong Duterte? Yun na nga.
Totoo. Akala ko ba totoo yun? Oho. Oh, tapos dumating pa yung isang senador. Ano naman ang role ng isang senador na yun? Yung Provoke. former senator. Hindi, anong katwiran ba't tinawag mo doon? Oho. Akala ko ba pinag-uusapan natin extrajudicial killing? Tama. Eh, kasi, Anong role niya doon? actually, kung yun naman ang linya ng punto sana ni Attorney Delgra, nung tinatanong niya, kasi bakit nga lumutang ngayon yung Trillanes, na ang punto naman, well, kumitaan niya ng droga eh. Yun ay niyang kita sa droga na ikinukonect nila sa EJK. Hindi mo nga pwedeng i-connect yun nang Opo. wala kang matibay na katwiran. Unang-una, kung may documentary, documentary evidence ka, o kaya may testimonial evidence ka, ilatag mo. Oho. Pero kung sasabihin mo lang doon pagkatapos i-connect mo ron, wala namang kaugnayan yun. Kasi kung ang nakita nila, bahid ng pagkakaugnay daw, bahid lang po kung hindi matibay na batayan, na yun daw pera o kaya naman kinita ng pamilya Duterte ay galing sa droga. Uobjekan ka ng abogado eh. Ako sa korte po. sasabihin, Objection talaga yan. objection. Opo. Impertinent, Your Honor. No basis. No connection. Irrelevant. Pagkagalitan ka pa ng judge eh. Oho. You are speculating. Establish. Sabi niya. Nasaan ka ngayon? Sasabihin lang ng abogado, Your Honor, it is a part of logic. Anything asserted without proof can be denied without proof. Patay ka. Eh, ang problema ko, pinayago ng mga chairman yung statement. Paano yung mga chairman? Wala na mga abogado. Ito yung sinasabi ko sa iyo nung kauna-unahan pang pinag-uusapan natin ito eh. Sino yung magsasansala? Sino yung pipigil? Sino ang mag-a-assess ng quality ng evidence? Sino ngayon ang magsasabi na, hindi tama ang gagawin mo, hindi mo pwedeng itanong yan? Wala nga eh. Una, hindi siya korte. Sinabi na natin ito eh. Hindi korte. Tama po kayo. Hindi competent as a court. Pati yung chairman, walang abogado. So, sinong pipigil? Sinong magsasabi, hindi mo pwedeng itanong yan? Mali yan. Hindi mo pwedeng gamitin yung affidavit na yan. Bawal yan. O kahit sana hindi ka korte, kung nakakaintindi ka ng konti, kahit paano nagaguide mo yung kasama mo. Wala nga mag-guide eh. Yun nga po, kung walang pumigil, kaya ang lahat po ay pasang-ayon. Kumbaga, paayon lahat sa alon. Parang, sige, gawin lang natin yan. Iparinig lang natin yan para sa ating mga kabayan. Kasi, ina-expect nila ay parang yung teorya ng Binay. Naalala niyo kung yung teorya ng Vice President Binay na sa sunod-sunod na pagdinig, nakita niyo naman, nailugso nila yung dating popularidad ng Vice President Jojo Binay. Baka maging epektibo rin dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman ganun ang trajectory nila eh. Ang gusto nila ngayon, ang gusto nila ay managot ang dating Pangulo doon sa programa na kanyang ginawa. Samantalang nung gawin yon, presidente siya ng Pilipinas at hindi mo pwedeng kontrahin yun sapagkat siya lang ang pwedeng gumawa nun. Dahil sa kanyang palagay, kahit na Korte Suprema, hindi siya pwedeng pigilan. Sapagkat bilang presidente, siyang nakakaalam kung anong mabuti para sa kanyang bansa. Yun ay kanyang pananagutan sa ilalim ng saligang batas. Tungkulin niya yun. Maaari mo pa nga siyang idemanda kapag hindi niya ginawa yan. Sapagkat ang tungkulin niya, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mamamayan. Ang sabi po ng isang mambabatas sa taga Maynila, nung simula, kakampi niyo po ako, Pangulong Duterte. Ako po'y kapanalig ninyo at tumulong po ako sa inyo, pero hindi ko... Sino yan? Yung sabi niyo, patras lagi. Kung patras ito lagi. Baka si congressman atrasado. Yung hindi ko anya matanggap dyan, bakit napakarami ng batang namatay? Higit 30,000 ang nautas ang buhay na hindi natin may paliwanag. Yan po anya ang hindi ko matanggap. Hindi matanggap. Yung pinatay ng NPA, natatanggap niya? Yung mga dinukot, pinagpapatay, pinugutan ng ulo, kung ano, alam mo kung tumira ang Abu Sayyaf, talagang hindi manlulumo ka talaga eh. Morbid nga, sabi mo. Pugutan ng ulo dyan. Yung natatanggap niya yun? Bakit hindi nyo ipa extrajudicial killings lahat ito? Bakit selective ang inyong process? Bakit selective ang inyong pagdinig? Yung mga pinatay ng mga adik, ni-rape ng mga adik, yung pinagnakawan ng mga adik, mga napatay na pulis ng mga adik, sa panahon na sila hinuhuli,
Sapagkat hindi naman madali, nahulihin mo yan. Opo. Lalaban at lalaban yan. Lalong-lalo na yung mga pulis na kasangkot ng mga adik, ng mga puser, yung mga nadisgrasya nila, lahat ng mga kawalan na nangyari sa kanila, lahat ng damage na nangyari sa buhay nila, lahat ng kalungkutan na nangyari sa buhay nila, pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay, tinatanggap ni Congressman Atrasado? Ha? Yun po ang itatanong ko sa kanya pag nagkita Kasi kami. ang gusto kong itanong mo sa kanya, bakit hindi niyo po inimbita ang Solicitor General nung panahon ni Pangulong Duterte? Sapagkat siya ang abogado. Siya ang abogado ng ating pamahalaan. Ba't hindi po niyo tinawag ang Secretary of Justice? Oho. Bakit hindi niyo po tinawag ang sino man yung mga chief of police ng panahon ni Pangulong Duterte? Sila po ang higit na nakakaalam nung pagpapatupad ng war on drugs. Kung gaano naging epektibo, gaano naging tahimik ang paligid natin. Hindi ba? Bakit selective? Ang kinuha nyo lahat ng mga tetestigo dito sa ating inquisitorial proceedings ng ating Quackcom Opo. ay mga biktima na maraming sama ang loob sa ating Pangulo sapagkat sa maraming paraan, maraming sila nasaktan sa war on drugs. Tama lang yun eh. Nako. Gusto natin ipakita sa ating mga kababayang nakikinig dyan. Talagang walang due process. Pasalamat nga sila, dumating pa yung Pangulo eh. Yun nga po, Kong. No? Pero kung siguro ang itatanong ng marami, ang Pangulo ay naging abogado, naging prosecutor, alam niya kung anong due process. Bakit siya pumayag na pumunta doon sa Quadcom? Para ilantad sa buong daigdig, yun ang palagay ko. Para ilantad na ang ginagawa sa kanya ay hindi makatarungan. Sapagkat doon pa lamang sa linya ng mga tinawag na resource persons, di umano, lahat sila ay merong axe to grind against the President. Oho. Wala silang kinuha na sino mang tao na nagsilbi sa kanyang administrasyon na maaring makapagpaliwanag sapagkat katulad ng Chief of Police, katulad ng Solicitor General, ng Secretary of Justice, mga heads ng kanyang departamento na tumulong sa kanya para i-justify ang war on drugs. Bakit hindi sila tinawag? Nasaan ngayon yung observance of due process? Nasaan ngayon ang pagtalakay ng bawat panig? Na yun dapat ang nakita ng mamamayan para maliwanagan nila. Hindi po pwedeng ang isang barya, isa lang ang side. Dalawang side. Both side ng isang talaga barya. dapat yan. Opo. Dapat ipakita mo yung both sides of the coin para maintindihan nila kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Sa puntong yan, Kong, ako sa tingin ko, sa dami ng viewers, mukhang nakita nga talaga nila, one-sided yung naganap na yan. Well, aminin mo ang liwanag naman eh. Mga abogado pa yung ibang nagtatanong, isip-isipin mo, ibatay nila sa mga dokumento na kahit kailan ay hindi papayagan ng korte kung wala yung tao na tatanungin muna kung galing sa kanya talaga. Susumpa pa yung tao doon. At yung tao na yon ay haharap sa isang taga-usig, kung sa panig ng taga-usig, o sa panig ng depensa, para ngayon ay siya'y matanong din. At makita ngayon at marinig ng korte kung totoo lahat ang mga pinagsusulat niya doon. Kung wala yung mga ganong proseso, hindi mo pwedeng gamitin kahit anong dokumento. Ito ngayon ang ginamit nila. Itatanong sa Pangulo. Isa po sa nagpainit ng tagpo doon, Kong, ay nung isingit ni dating Senador Sani Trillanes nung gumawa ng affidavit. Ang waiver ang dating Pangulong Duterte para payagang buksan ang kanyang bank account, na bank account daw ng kanilang pamilya, para talagang mapatunayan na kung talaga nga bang ang pera doon, yung unexplained wealth, itong mga aligasyong ito, Kong, matagal na ito, 2016 pa po ata ito. Pero ngayon parang pinipilit nilang buhayin, Kong. Yun po ang nangyari. Ano nga ang connection noon dito sa pinag-uusapan? Yun daw pong mga perang yun. So, kanina talakay na natin yun. Wala nang connection kaya o-objectan ka eh. Ayun, Pinag-uusapan natin dito, akala ko ba war on drugs ang pinag-uusapan natin? Ba't mo ipapasok na naman yung sinasabi mo, panahon pa ng kopong-kopong?
Hindi ba ikaw ay nagsampa na rin ng kaso? Ang sinampa niya ng kaso, si Congressman Pulong at saka yung bayaw ni Congressman Pulong. Yes, oo. Anong connection ngayon at mo inaharap dito sa dating Pangulo? Oo. Ibang usapin naman ang kinaharap niya rito. Pinagtatanong niyo sa dito sa mga war on drugs and other illegal activities. Ang problema lang, pag sinabi mo palang EJK lang sa panahon niya. EJK lang na nakaugnay doon sa programa niya laban sa droga. Pero pala yung EJK na isinakatuparan ng iba't ibang mga armed groups na pribado, hindi pala kasali. Ang totoo nun, yung mga nagtatanong dun makiling sa mga NPA, yung mga iba Ay, totoo. Ni minsan hindi nila, dapat sana, tanongin niyo rin po yung aming mga kadres. Yung pong mga nagre-recruit sa aming mga kasamahan sa bundok, tanungin po ninyo kung tama po yung pagkakapatay po ng mga pinagpapatay nila. Imbitahan nyo rin po yung mga kadres namin. Wala man lang nagsabi sa kanila na imbitahan din yung kanilang mga kasamahan. May nagbanggit nga yan, Kong, yung parliamentary inquiry, ngayon nga, yung Cardema, tinanggal nga pala daw talaga. Tinanggal na? So, ayan. Pangalawa, Kong, last, yaman din lamang, meron tayong 15,000 live viewers. Yung bang mga pangyayaring ito doon sa Kamara, kasi inamin na po ni Senador Sonny Trillanes na siya pala ay ang tawag yung ginagawa termino, kuntsabahan sa ICC para talagang ang target ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ngayon umamin na sila, kaya nila ginagawa yung Quackcom na yan, ang direksyon talaga para papasukin ang ICC sa ating bansa. At ang dating senador na yan, kung totoo ang sinasabi nyo, siya palang nakikipagkutsabahan pa sa ICC. Yes. Nakakita ka ng isang Pilipino na ano na tawag sa Biblia? Yung si Judas ipinagkanulo. Ipinagkanulo ang ating Panginoon. So ganito rin ganito rin ang kategorya nito. Isa kang Pilipino na ipagkakanulo mo ang dating Pangulo ng iyong bansa dahil lamang sa personal mong galit na hindi ko maintindihan kung saan nang galing. Di ba? Nag-file na siya ng katakot-takot na. Hindi man lang niya mahintay yung korte na magpasya doon sa kanya mga ipinail na kaso. Parang ikaw dyan, halimbawa. Kunyari, humingi ka ng tulong sa akin. Hindi ka pa nagkasi. Pinuntahan mo na naman si Jen. Parang magagalit ako sa iyo, Jen. Ikaw naman ka, tinawagan mo na nga ako. Isang araw pa lang naman tapos pumunta ka na kagad kay Nelson. Nagsumbong na kagad. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala ka bang tiwala doon sa mga korte na kung saan inihain mo yung mga katakot-takot na kaso na yan, hindi ka makapaghintay, pumunta ka na naman sa Quackcom para dito ka magsumbong uli. Walang kaugnayan na sinasabi mo Di ba? Wala ngang abogado na magtatanggol kay Pangulong Duterte. Kasi kung nandun yung abogado, merong abogado, ngunit hindi siya papayagan na magtanggol. Ang gagawin lang sa kanya, bulungan mo lang sa kanyang karapatan. Ang isa sa karapatan ng isang akusado, kung matataguri ang akusado si Pangulong Duterte, i-confront niya yung accuser. Bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon i-confront? Nasaan po si Las Cañas? Hindi ko po sasagutin lahat ang tinatanong niyo, Congressman Luistro. Sapagkat bilang abogada, alam mo dapat ang tungkulin mo. Hindi mo dapat gamitin yan laban sa akin sapagkat hindi nyo panapatunayan na validate na ba yan, na authenticate na yan, tinanggap ba ito ng Quadcom na isang validated statement? Bakit mo ginagamit yan laban sa akin? Kung abogado ka, hindi mo dapat gawin yan. Baka mamaya madisbar ka pa dyan Ganun ba yun? Bakit mo gagawin yun? Alam niya na sa liwanag ng due process, hindi ka pwedeng gumawa nun. Pagkatapos magmamanifest ka pa, sa opinion ko po, ay may liability ang dating Pangulo sa tsuri ng conspiracy. Hindi po ganun Walang manifestation. Hindi po opinion ang nagbibigay po ng desisyon. Hindi po nakasalig sa opinion ng pagdesisyon. Nakasalig po sa mga matitibay na ebidensya na ipoprocess ng tunay na korte.
na dumaan sa isang legal na proseso. Hindi nga pala- sa ganitong klaseng pamamaraan. Naalala ko yan ko, yung opinion. Yung isa, yung representante ng Subic, ang kanya, chismis ang batayan ko eh. Meron kasi ako yung narinig mga chismis eh. Dapat anya, sinunod mo kasi may narinig akong chismis. So, saan ka nakakita ngayon? Kaya nga, Chismis ang batayan eh. ang alam ko, ang nangyari rito, ang napatunayan ni Pangulong Duterte, nalantad ang kahinaan ng proseso. Oho. Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito in aid of legislation. Talagang ang target lang, 2 tao pala kung ano. Oo. Dating Pangulong Duterte at si BP Inday. Isip-isipin mo, meron na nga silang nagawang Oo. panukalang batas sa Meron na nga. extrajudicial killing. Opo. Bakit pinagpapatuloy pa nila ito? Oho. Anong klaseng katwiran ang sasabihin nila ngayon? Halimbawa, yung abogado ni Pangulong Duterte, Your Honor, I will object. Oho. What is your objection? Your Honor, this is in aid of legislation. And to my mind, the last time I checked, this Quadcom was already able to file Opo. a House Bill, number 10869 yata or whatever. Yes po, tama. Bakit pa po tayo nagpapatuloy? Meron na pala mga panukala. Bakit hindi na po natin itigil insofar as extrajudicial killing is concerned? Dahil nakapag-file na po tayo. Oho. Tsaka na natin pag-usapan kung yung pinal yung House Bill Oo. ay may kwenta. Hindi kasi kung yung marami nga abogado nagko-question ngayon, mayroon ako nakita mga abogado nagsasalita ngayon, ano anyang House Bill tungkol sa EJK? Matagal na namang bawal. Kailan ba mayroon bang batas sa sumasang-ayon sa EJK? Kapag tiningnan mo nga yung definition, matatawa ka eh. Oho. Kasi yung extrajudicial killing covered na ng murder. Opo, pagpatay bawal talaga 'yon. Sabi niya, yung daw pagpatay na walang judicial sanction. Meron bang judicial wala na nga death penalty ngayon eh. Kaya hindi papayagan yan eh. Lahat na extrajudicial killing eh. Matatawa ka doon eh. Pero sabi ko nga sa'yo, isang episode yun, ayoko na munang tingnan niya. Tama, Ang pinag-uusapan natin, yung proseso nila. Muna. Oho. Ang ginawa ni Pangulong Duterte na pagharap, sa aking palagay, ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan ay due process. Nakakahiya ang Quadcom. Oho. Hindi, nagkamali ako. Quadcom pala. Walag eh. Yung punto na yun bang mga di umano, ko nga, na pag-amin daw ng dating Pangulong Duterte, ay magagamit ba ito para dalhin sa ICC at para siya po ay ilitisin? Yung sinabi niya na may sinakay siya sa helicopter. Ipagpalagay mo na ibibigay nila sa ICC. Aba, kung i-assume natin ang ICC ay talagang inutil na, Jen. Wag naman sana. Opo. Sa nakita niya sa lantad na pagproseso ng mga bagay na ito, nakakaawa, wala palang due process. Tatanggapin mo? Kung talagang ikaw ay, kung yung mga hostisya, mga ilan ba yung justices ng ICC? Wala lang. Palagay ko mga 35 yan. Marami pala yan, oho. Palagay ko yan, mga aral na aral yan. Palagay ko, nakita naman nila siguro. At ang aking palagay, may nagsabi sa akin, nabasa ko yung column ni Bobby Tiglao. Opo. Habang ginaganap pala yung Quadcom na yan, nandito yung mga operatives ng ICC. Nasa opisina daw po ni Majority. Hindi, sa opisina ni si Speaker. Oo. At sila pa nga yung iba raw na nagbibigay ng mga kung paano itatanong. Ngayon, kung nandito sila, nakita nila, nalantad sa kanila ang kakulangan ng due process at kung tatanggapin nila yung transcript na ginawa, na ngayon pa lang sasabihin ko na mga inutil din sila. Oho. Nako. Paano mo tatanggapin ang isang proseso na walang depensa walang kadepensa, pinagtatanong mo, pero siya wala siyang karapatang magtanong doon sa mga taong nag-a-accuse sa kanya. Oho. Ito basic ito eh. Sa lahat ng panig ng daigdig, maliban lang siguro sa mga bansang komunista siguro. Pero habang ang isang bansa ay demokratiko, hindi niya papayagan yung ganong klaseng pagdinig. Oho. Kaya kung ibibigay nila, halimbawa, Opo. At tatanggapin. Ngayon pa, pinagtatawanan ko na yung ICC. O, pag-usapan natin ng ICC. Kasi nandun yung Nery Colmenares.
Nandun na ba? Kasi Anong connection naman at ba't nandun yun? Bakit naman, sa dami ng taong dapat sabi ko nga, dapat ang ipinatawag ang Solicitor General o kaya kahit na sinong Chief of Police nung panahon o Superintendent panahon ni Pangulong Duterte o tinawag ang DOJ Secretary, bakit naman nandun ang Nery Colmenares? Oo nga po, kasama sa mga inimbitahan. Aywan ko lang wala naman natin nag-motion, Kong, na siya Hindi, inimbitahan. kaya nga, gusto ko nga tanong ngayon, bakit po? Alimbawa, kung nandun ako. Kaya nga sabi ko sa iyo, maghahalo ang tinalupan kung nandun ako eh. Ano pong dahilan bakit nandito si Dating Congressman Nery Colmenares. dating Congressman Nery Colmenares. Opo. Ano pong dahilan ba't nandito yung dating Senadora Laila de Lima? Opo. At una ko pong itanong, Mr. Chair, wag po kayo magagalit, bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Pinagtabi-tabi nila. Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay... De Lima. Opo. Kay hindi niya makilala kung sino eh. Bago hairdo. At pagkatapos tinabi mo si... dito pa lang meron na pong ano eh. Dito pa lang may plano na Kasi po kayo panghiya dito Totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad dyan. Alam po ninyo yung gagawin nyo. Pinlano po nyo ito eh. Pati sa seating arrangement. Baka akala ninyo hindi lantad sa lahat ng tao ito lahat. Kaya natin pinapaliwanag. Doon pa lamang sa seating arrangement, meron na po kayong plano. Totoo. Halatang halata. Hindi mo nahalata. Hindi. Ako mahina ako sa ganyan eh. Ipaliwanag nyo nga, paano nagkaroon ng Malaysia, yung pagtabihin mo ang dating Pangulo at si De Lima? Anong masama doon? Magkaaway yung dalawa eh. Oo nga. Mortal Sa enemy. totoo lang, sa korte, hindi Magkahiwalay talaga yan. talagang hiwalay yun eh. Kaya nga yung nasa left side yung isa, nasa right side yung isa. Dito pinagtabi mo eh. Totoo. Meron kang plano eh. Na para talagang pagalitin kung sino man. Well, ang dating Pangulo Duterte. Paano kung halimbawa, yung talagang paano kung hinablig? Iniiwasan nga ng korte yung ganun eh. Di ba nung isang araw, dinidiscuss natin yung kung gaanong klaseng neutrality ang dapat na i-demonstrate ng isang hukom. The cold neutrality of an impartial judge. Yeah. Kaya nga doon pa lang sa setup, doon ka. Go, doon ka. Hindi pwedeng maglapit yan. Bakit dito pinagtabi mo? Totoo. So, ang tanong ko, Mr. Chair, bakit niyo po pinagtanong? Tapos sa kabilang banda, si Trillanes, magkakatabi talaga sila. Mukhang... Bakit nga? Anong dahilan? Ako sa O tingin hindi ko... ba meron silang gustong palabasin? Opo, may mga intimidation tsaka talagang gusto nilang... At pagkatapos, Opo. ito, pati yung order ng kung paano ang tanong. Ito muna mga pagkatapos, huli na yung yung pambubuisit na lang nung senador. O siyempre, hapong-hapo na yung Pangulo eh. Opo. Ikaw ba naman na nakaupo ka ron ng mahigit na 10 oras? Alas 12 Di ba? na yun eh. At saka ang inuna Si talaga. Chairman Barbers nga ako paano dahil nasa Subic nga ako. Kung minsan walang signal. pag naglalakbay kami, walang hindi ko pero siya patayo-tayo siguro sa dami na matagal eh. Totoo po. Totoo yan. Tapos nung bandang huli na siguro hapunan pa siya tsaka ngayon pinrubok nito. Kaya may plano eh. Ngayon, ito nalantad sa buong daigdig. Maraming nanonood eh. Nalantad ngayon. Oo nga, bakit ganun? O ngayon, tsaka mo ibibigay ngayon yung transcript. Tatanggapin ng ICC. O, bahala kayo sa buhay nyo. Ngayon, merong statement na pinalabas ang ang palasyo. Opo. Sa pamamagitan ni Executive... Secretary Lucas Bersamin. alam mo ba yung statement? Basahin mo nga. Teka, hanapin ko lang. Hanapin mo nga. Na... Hindi, kasi punta muna natin si Nery Colmenares. Sige, yun. bakit nga po? Naiwan natin yun. Opo. Kasi parang nagsalita parang nagmanifest, pinayagan nata si dating ES Medialdea. Opo. Nang sinasabi niya, wala ng jurisdiction ng ICC. May nagtanong ngayon sa party ng mga congressmen, pinagsalita ngayon ang Nery Colmenares. Si si Manuel Kong. Ha? Ang nag-lead question kayo. Hindi si Manuel. Hindi ba? Hindi. Ano naman ang personality? Ito pa walang pagmamaliit sa aking mga dating kasama sa Congress. Bakit naman siya yung nagpaliwanag? Bakit hindi nagpaliwanag kung sino yung authority doon? Di ba? Na yun daw naman ay dissenting opinion lang. Yung rule daw ng majority, meron pa rin daw jurisdiction ang ICC. Ang tanong,
Anong authority nung Nery Colmenares? Oo nga, tagpo na yun. No? Di ba? Yes. Kaya ang gusto ko sana, nandun yung Solicitor General. Para Sapagkat ang Solicitor General, yan po yung abogado ng ating gobyerno. gobyerno. So, nung panahon ni Pangulong Duterte, sino ang Solicitor General? Si Kalida, kung tama. Di dapat Kalida. tinawag siya na si dating Solicitor General Kalida. Jose Calida. Kahit papano, doon makikita mo, may magtatanggol sa panig ng Pangulo. Magiging balancing ngayon at magkakaroon siguro ng due process. Nako. Ito po kong statement ng Executive Secretary Lucas Bersamin. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his desire. But if the ICC refers the process to Hindi, yung Interpol... unang isang paragraph. Yung unang paragraph Here po, if the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his desire. Alam mo yung mali dyan. Opo. Meron ng presumption na meron jurisdiction ng ICC. O maring hindi nila inaral kung totoong may jurisdiction ng ICC. Dito sa first paragraph na yon, lumilitaw. Hindi ko rin mabasa, mali. Ito pero yan, malaki. Yan. Ito yung malaki. Yan. puro if yan, ha? Ibig sabihin, if. Kung. Opo. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC. So dito may presumption na ang ICC may jurisdiction. Pero sa totoo lang, wala nang jurisdiction eh. Kung hindi ako nagkakamali, diniscuss natin ito noon eh. Yes po. Nag-withdraw ang ating bansa Sa Rome Statute. sa Rome Statute 2019. Opo. Okay. Magkakaroon ng visa yung withdrawal after 1 year. Ito yung requirement eh. Ibig sabihin, 2020 ka dapat maghintay ka. Kasi pag nag-withdraw ka, hindi ka agad tatanggapin yun kasi maaaring kaya ka nag-withdraw dahil meron kang tinatakpan, di ba? So para merong due process talaga, magte-take effect ang withdrawal mo after 1 year. After 1 year, okay. Dapat sana ang ginawa niyang prosecutor ng ICC na yan, may pagka-inutil din yan dyan eh. Ano? Paano? Dapat ang ginawa niya, habang meron pang jurisdiction, Yung 1 year... hindi niya dapat pinayagan na mawala yung 1 year na plaso na yon. Nakapag-file na siya. Ayun. Kagaya ng nangyari, kasi ang ginamit nung ICC, doon sa majority decision, magtataka ka eh. Ayaw nilang gamitin, yung, parang Article 127 yun eh. Ang pinag-uusapan kasi doon, pag nag-withdraw ka, after 1 year, wala na. Opo. Ang ginamit niya ay yung... nakalimutan ko yung the law on treaties ito eh. Bakit yun ang gagamitin mo? General law yun eh. Yung ICC, yung Rome Statute, is a special law. Opo. Alam mo, sa mga abogado, pag naglaban yung dalawang batas, ang palaging magpiprevail yung special law over the general law. Parang Vienna Convention on the Law of Treaties. Okay. Yun ang ginamit niya. General law eh. General, Lehis generalis, sabi niya. Yung lehis specialis. Special law will always prevail over a general law. Pagkatapos, ang ginamit pa ng yung Burundi. Yung daw Burundi, nakapag-file, pero hindi, anong tawag doon? Hindi, nakapag ng jurisdiction. Kasi 2 araw bago mag-lapse, nakapag-file ang Burundi. Ayun. Hindi kagaya natin. Nakahabol siya, 2 araw na lang, maglalaps na yung Ayun. Jurisdiction. kaya mali siya eh. Ngayon, yun namang yung prosecutor, ano pangalan? Yung Kiram. Opo. Tagal no. Yung prosecutor na yun. Opo. Nakakalimutan niya. Nung siya ay mag-motion for authorization, 2 taon at kalahati na nakakaraan, wala nang visa. Nag-lapse na. Expired na. Ngayon, sa jurisdiction ng ICC, Jen, 3 jurisdictional contacts ang kailangan mong masatisfy. Yung temporal jurisdiction, material, tapos mamili ka isa sa 2, either personal or territorial.
Yung personal at saka yung yung personal meron, material meron. Ang problema, yung temporal jurisdiction doon siya sasabit. Aha. Kaya ako, sa palagay ko at kailangan pagdebatihin ito, walang jurisdiction ng ICC. Dito sa ginawa ng statement na to, ang presumption meron kagad ICC. Palagay ko alam ni Pangulong Duterte, bakit naman ako papayag na magakuha ng jurisdiction ng over my person? Mario Josep naman. Ay, naku. Anyway...